Jesus. Tayo po lahat ay masayang pumalakpak at bawat sa Panginoon. Patuloy tayong mawis sa ating Panginoon. Ikaw ay mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili.
siya pong sumasama po sa amin, aming Ama. Siya pong aming pong katuwang, Panginoon aming Ama, upang dalhin ang lahat, Panginoon aming Ama, ng mga bibigan na aming pong nararamdaman, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon aming Ama, dahil sa hindi po namin pagiging tapat, Panginoon aming Ama. Ngunit ikaw po ang Diyos, siya pong hindi po nagkukulang, ang siya pong patuloy po na yumayakap po sa amin, aming Ama, at patuloy po na nagiging tapat po sa amin po mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Kulang man po, Panginoon, ang salitang salamat, Panginoon aming Ama, upang maibalik po sa inyo, Panginoon aming Ama, ang lahat, Panginoon aming Ama, ng kabutihan, katapatan, pag-ibig na patuloy niyo pong ipinaparanas at pinaparamdam po sa amin, Panginoon. Ngunit, Panginoon, patuloy po, Panginoon, na ikaw nga po ang Diyos, siya po aming patuloy po na pinupuri, sinasamba, Panginoon aming Ama, sa hapon po ito. Maraming salamat po, nawa ikaw po ang Diyos, na nalugod, Panginoon aming Ama, sa amin po mga pag-awit at pagpuri po sa inyo. Maraming salamat po. Kami po'y patuloy po na magsasaya sa inyong pong presensya, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Lakas na naman ang ulan. Pagpili na ng mga matay yung ngayon. Mahirap na ulit mga masada. Paano na yung pang-boundary ko? Wala namang magbawa ng mga anak ko bukas. Yan na. Yung choice eh. O, dito na ang babaan. Ibaba na kayo. Mali po po chicharon kayo dyan ha. Mali po. Yan. Bagus niyo po. Chicharon po. Mali po. Ma'am, bagus niyo po. Pugo. O mali chicharon. Mali po chicharon ha. Pag po chicharon po kayo yan. Ma'am, bagus niyo po. Kuya, tubig mo. Tubig mo. Mas mabiyahe. Tubig mo. Tubig po, ate. Ayan po. Wala naman tayo kita ngayong araw. Galas 12 na. Ano gagawin natin yan? Yan talaga na. Mas gusto mo siguro ng mga tao ngayon. Bumili sa 7-Eleven. Marami din kasi libat ng snacks niya eh. Pero, subukan pa rin natin anak. Stoy, ayun. Hindi mo kayo nagbabayan ng nyo. Anong oras? Anong kaya na? Hindi na kayo magbabayan. Shucks! Anong oras na? Naliligo na ako. Ang tagal naman kasi ng gym eh. Uy, Kayla, nagawa mo ba naman yung part mo sa research natin? Uy, hindi yung deadline nun na. Kasi walang ko nga lang eh. Pero nagtatas ako sa computer shop. Alam mo naman wala akong laptop, di ba? Ba naman yan, Kayla? Paano yan? Sabi mo, tatapusin mo. Tapos sinabi mo na lang para ako na lang nagtapos yan eh. O paano yan? Alam mo naman, may project tayo sa isasabing natin, di ba? O paano yan? Paano gagawin yan? Sige nga.
ba naman yan? Ismet, nakakailang wait ka na. Alas sa buong araw, puro wait na lang ginagawa mo? Doon ka nga sa loob. Mag-serve ka pa kaya, hindi mo pa kaya gawin. Te, papalo naman ang order ko, te. Kanina pa kami nag-aantay dito. Sabi ng fast food chain, tagal niyo mag-serve, nag-deliver na kami. Ano ba yan? Halika nga rito. Nasaan ba kasi yung manager niyo? Ba't ba nag-hire ng katulad niyo? Nagmumukha mo na kayo pinag-aaralan. Ma'am, sorry po. Ihahatid na lang po yung pagkaan niyo. Pasensya na po. Sir, yan na po yung order niyo. Complete order na po. Pasensya na po. Thank you po. Ma'am, yan na po order niyo. Pasensya na po sa nangyari kanina. Pasensya na po talaga. Thank you po. Hoy, Eugene! Ano bang klaseng report to, ha? Ay, sino nga yan? Tinanggap mo naman kasi trabaho kasi nakalagay sa resume mo. Magna cum laude ka daw. Eh, ano yan? Binigyan mo ako ng basurang report? Sorry po, ma'am. Sorry po talaga. Hindi na po ulit. Sorry ka dyan. Dapat nga sa opisina ka din ngayong gabi, ha? Huwag mo akong bibigyan ng report na basura. Oh, sorry po. Kwenta. Uy, ano? Pero nakita kita kanina, pinapagalitan ka. Ayun nga eh. Ano ba naman kasi itong financial report? Baguhan lang din naman ako, tsaka di ko alam kung paano gawin ito. Kaya nga eh. Pero gusto kang tulungan kita. Ganito kasi yan. Hello po, ito po ba si Mrs. Marilu? Nanay po ni Anjon? Ay, yes po. Ako nga po yun. Sino po ba sila? Syntax mo po ito, nagrahan. Yung anak niyo po kasi si Anjon ay pinapatawag po sa guidance. Baka pwede po kayong pumunta ng alas 10 ng umaga. Ano po? Ano po ba nagawa ng anak ko? Ay naku, Mrs. May nakaaway na naman po sa school at medyo nasaktan niya yung kaaway niya. Bukas na lang po ng personal po, no? Pag-usapan po natin. Okay po ba yun? Sige po. Pasensya na po talaga kayo. Babay po. Ay, hindi ko na parang kayo. So ano? Palipasensya na naman ba tayo? Anong pensya na, oh? Hindi lang kayo ang nangangailangan, ha? Kung hindi kayo makakapagbayad ngayong araw, aba magbalot-balot na kayo. Kung hindi, makikita niyo mga gamit niyo na nasa labas na. Ate Linda, pasensya na po talaga kayo. Walang-wala rin po kasi talaga kami ngayong pera. Maaari niyo po ba kami pagbigyan kahit sa susunod po na katapusan? Pangako po may bibigay ko po ito ng buo. Wala pa rin po kasi yung bibigay na pera ngayon yung asawa ko. Aba, Marilu! Ayan din ang sinabi mo nung nakaraan. Anong pensya na? Umabot na tayo sa ganito. Marilu! 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 Hoy! Marilu! Wala na naman ba tayo pagkain? Lindig na po nga ito. Kahit dalawa ka na nasa magtatrabaho, wala ka pang pagkain madadatan dito. Ano ba pinagagawa mo? Siguro na ipag-aruta sa labas to. Ano ba?
na gusto ko. Ito para sa'yo, ano pa? Kapakulit mo to. Pag-ibig ko yan, ba? Pag-ibig mo yan, ha? Tapos, bigyan mo sa'yo. Para bumaba na yung lagnat ko, ha? Yan po yun. Hindi na pa kita hinihintay. Kung magkahihilan lang nila sa akin. So, nasa mapa ng pakiramdam ko. Saan pa ba galing? Sensya ka na, ha? Galing kasi ako palengke. Kala nila ako yung nagnakaw doon, eh. Nabula ko ng mga tanod. Nangihingi lang naman ako ng limos din sa ali kanina. Kuya, ayoko na po dito. Hindi na po ba tayo makakapunta ng probinsya? Huwag ka mag-alala, Brian. Pag-iipunan natin yan, pagsisikapan natin para makaalis na rin tayo sa lugar na ito, pumauwi tayo ng probinsya. Sir, tulong po, sir. Palimos po. May sakit po kasi yung kapatid ko, sir. Tulungan niyo po ako. Hirap na po kami sa buhay natin. Pastor! Pastor! Ipag-pray niyo po ang aming pamilya. Hirap na po kami sa buhay. Ang hirap po magtrabaho ngayon, Pastor. Tulungan niyo po ako. Boss, ano ba yung gagawa ko sa kapatid ako? Sobrang tumal po kasi. Pagod na po ako. Hindi ko na po kaya mag-aral. Nabipressure na po ako. Hindi ko na kaya. Kuya, nakakainis yung mga kaklase ko. Hindi tumutulong sa research namin. Ano, tao lang naman ako. Para naman ako ng Pastor, nahihirapan na po ako sa bagong trabaho. Ilang beses na po napapagalitan ng manager ko. Sir, ang tanga ng hinartong pro at bakit ng kilos? Nahihirapan na po ako. Lagi po ako pinapagalitan sa trabaho. Bakit ko ba tinanggap yung trabahador na yun? Apakatanga niya! Akala ko na magda cum laude, di naman ka nakakadisok ko. Kuya, tulong po. Anong gagawin ko sa ugali ko? Masyado na malala yung anger issue ko. Lahat ng tao sa paligid ko, kinakagalitan ko na. Wala na ba akong magagawa tama sa mundo? Ganito na lang po talaga ako. Hindi ko Pinalangin siya na magbago siya. Hindi ko na po si kaya. Nakakainis naman itong nag-relate ka sa akin. Alam mo ba, Pastor? Nung nakaraan, puro na lang siya pasensya. Akala ko siya lang nangangailangan. Try na kasi wala ko palang pambayad. Lagi na lang po nagkakami si Mama at Papa. Kailan po magkakaroon ng kapayapaan sa aming pamilya, Pastor? Pastor! Wala talagang kwenta yung asawa ko si Marilo, Pastor. Hirap na ako, Pastor. Wala akong kwenta ako, Pastor. Tulungan mo ako, Pastor. Lahat ng aking napapakinggan ay halos problema na lamang. Panginoon, ano ba ang aking dapat gawin sa mga tao? Hindi nila alam na ako'y tao lamang at nasasaktan. Ako rin ay nangangailangan ng pagkalingaan. Lahat ng napapakinggan, problema, suliranin. Hindi mo lang nila naaalala na ako ay nanghihina rin. Ang bawat pastor, ang bawat naglilingkod sa inyo, bakit hirap na lang ba ang kailangan namin pagdaan? Panginoon, alam mo, ang lahat po ng aming sakripisyo ay para po sa inyo. Lahat ay ginagawa para po mapabuti ang paglilingkod sa inyo. Pero Ama, hindi nila alam na ako'y tao lamang at nalulungkot, nahihirapan. Pero bakit ngayon, maging ang aming kabataan ay matigas ang ulo? Bakit maging ang aming mga kananayan katatayan ay hindi sumusunod sa inyo? Panginoon, ang hirap ng pagiging isang pastor. Bakit ito ang kailangang pagdaanan? Bakit ito ay kailangang paghirapan?
rin ay nasasaktan. Ako rin ay merong kahinaan. Masakit sa puso. Dahil minsan, hindi man lang mapakinggan. Ang salitang pastor, kamusta ka na? Okay ka lang ba? Ngayon ay hindi man lang nila naaalala. May sariling problema sa sarili at sa pamilya. Ang aking lakas ay nauubos din. Ang bawat puso ngayon, Panginoon, ay parang pasuko na. Ang lakas mo ay ibigay sa bawat naglilingkod sa inyo. Ako'y nauubos din. Tao lang din na nahihirapan. Tao lang din na kailangan ang kalakasan. Minsan masakit sa puso dahil ang alam nila ako'y palaging malakas. Ang alam nila ay palaging masaya. Pero hindi nila alam sa puso na may dinadala rin pala. Mahirap. Pero Panginoon, magpapatuloy ako. Magpapatuloy sa paglilingkod sa inyo sapagkat ikaw ang kakalinga sa tulad ko. Maraming napapakinggang paghihirap, suliranin, pagsubok. Pero ngayon, ikaw ang Diyos na sa akin ay may magbibigay ng lakas, magbibigay ng karunungan upang sa iyo ay magpapatuloy at hindi susuko sa laban. Alright! Nagustuhan niyo ba? Palakpakan naman natin sila. Diba? Ayan. Kaya nga, parang di naman kayo natuwa sa play natin. Pinag-practice nila yun ng tatlong Kaya alam niyo ba, sobrang wala kaming tinulong. Walang tinulong ang college sa skit na yun. Ginawa yun lahat ng ating mga high school. Palakpakan naman natin ang ating mga high school students. Diba? Nakakatuwa ko yan kasi mas nadi-discover natin na meron pala tayong mga future, mga artista dito. Diba? Merong kaya-kayang magpang
Huwag nyo iniin ko lang yung sarili nyo na kayo lagi lang kayo nakaupo manonood ng skit. Malay nyo sa mga susunod natin mga pangulo dito sa ating fellowship. Kayo naman yung nandito sa harap. Amen po? Kaya, malay mo meron tayong pa-TikTok 1 hour. Oo. Magtitikto kayo ng fantasize. Ayan, para mas mabigyan ng mas malalim na paliwanag ng ating pong tema ngayong Sabado, ay huwag na natin patagalin. Pinapakilala po namin sa inyo ang pinaka-gwapong pastor ng NTCM. Walang iba kundi si Pastor Joseph Ugas. Doon tayo sa totoo lang ha. Okay, gusto ko lang po magpasalamat sa ating mga high school na nag-act kanina. Yun nga lang medyo sad lang kasi onti kayong nandito ngayon. So parang for me, worth it silang mas mapanood ng mas maraming tao. I'm really, ako po personally, walang halong eme. Personally, I'm so impressed sa talento nila. Sa totoo lang, nakita ko sa kanila yung pagiging Gina G na first time ko silang makitang ganun ka-passionate sa ginagawa nila. Habang nagpa-practice kami ng 3 gabi, Thursday night, Friday night, actually 2 nights lang pala yun, no? 2 nights, tapos kanina bago mag-start. And yun nga, tulad na sinabi ni Ate Precious at Kuya Anse, kayo po mga nandito, we will try to make you involved sa ating mga gawain ng Youth Fellowship. So sabi nga, hindi lang tayo dapat nakaupo lang, but we also desire na maging bahagi ng Youth Fellowship. Kasi ang Youth Fellowship talaga para sa youth, para sa kabataan, para kayo yung maging mag-lead, kayo yung mag-take initiative ng mga ganap. So kung the more na magiging active kayo sa pag-participate, mas magiging masigla yung ating Youth Fellowship. Kaya pwede ba minsan papalakpakan natin ng Panginoon for them sa mga sinabi sa street? Sabi ko nga, doon talaga na-discover yung mga talent. Yan. Si Kuya James. Kuya James dati very, very mahiyain. Pero habang siya nagsiserve sa 99, sa Saturday School, unti-unti mong nakikita, lumalabas na siya doon sa pagiging mahiyain. Tapos yung talagang mga talentado sa pag-arte, makikita mong very natural sa kanila yung pagsasalita, even yung voice. Ngayon ko nga lang nakita si Marianica pala, talagang hindi pang 99 lang yung kundi isa siyang dramatic actress talaga. Yung boses pa lang, di ba? At si Aling Linda, hindi naman talaga nagpahuli sa kanyang kasungitan. Yan. So, ano po ba yung mensahe ng skit na yun? Hindi po yun para ipakita lang yung problema ng bawat isang characters, kundi tinry po talaga namin na hindi lang ipakita yung problema, kundi ipakita sa mga nanonood sa inyo na sila po ay nagpapatuloy. Na sa kabila ng kanila pong mga pinagdadaan ng sitwasyon, hindi kami nagbigay din ng anumang prescription kung anong gagawin sa mga ganong sitwasyon. But we just want to present to you ano yung reality ng buhay. From the situation ng mga estudyante, from a local driver, from a normal na mamamayan sa komunidad, we wanted to show the reality of what's happening. At sa kabila ng mga realidad na yun, tulad ng ating tema ngayong hapon na ito, sabi nga dito, tibay sa ulan at init. Makikita natin na hindi lamang po sa Pilipino totoo ito. Yung pagiging resilient natin. Di ba kilala tayo ang Pilipino sa aspeto ng resiliency. Kung sabi resiliency, matiisin. Kaya niya hong daanan lahat ng uri ng sitwasyon, mapamasaya man. O lalo-lalo na pagdating ng kabigatan. Di ba ito lang yung bansa na kahit daanan ng bagyo, nagagawa pa rin ngumiti, tumawa sa camera, di ba? Kahit nasa baha, they can make fun out of the situation. Diba yung baha? Sa ibang bansa, pag baha, sobrang silang seryoso na parang, alam mo yun, nawala na talaga ng pag-asa, talagang sad na nga yung moment, sad na nga yung situation, nagiging sad din sila. Pero sa Pilipino, kung mapapansin natin,
nagagawa pa natin mag-swimming sa baha, di ba? Nagagawa pang maging masaya dun sa baha. At you make something fun out of a very difficult situation. Kaya yung pagiging totoong matibay sa ulan at saka sa init, yan, tulad ng mga tambol natin naririnig. Ayan, hindi lang sa Pilipino totoo, kundi mismo sa ating mga anak ng Diyos. Okay, sa mga Christians. At ngayon po hapon na ito, bibilisan ko lamang po yung ating discussion. Since we finished Romans, gusto ko pong piliin ang isang bahagi sa Romans po para ho ipaliwanag sa bawat isa yung aspeto mo ng pagtitiis ho natin. Yung ating suffering ay hindi ho nawawalan ng saysay. Hindi ho siya sayang. May purpose po si Lord. At ang gusto po niya, ito po ay maging beneficial, mukha mang pangit sa kasalukuyan, pero alam po natin, mayroon itong idudulot na maganda sa buhay pananampalataya po natin. So basahin ko lang po sa inyo, sabi ko dito, for in this hope we were saved, but hope that is saved is no hope at all. Who hopes for what they already have? But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. In the same way the Spirit helps us in our weakness, we do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. At basahin naman po natin yung Tagalog po na portion. Kaya naman po, it's your turn. 1, 2, 3, go. Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. Ngunit hindi ang matawag ng pag-asa kung hindi na naman ang pananasa. Sapagkat sa ibabaw ang masasawa kung ito'y nakikita na naman. Ngunit kung maasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng buong kaya. Kaya ginahan, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kailangan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya ang Espiritu ang namagitan para sa atin, at umaraling sa pagkakinan na kahit sa sarili. At ang Diyos na siyang nakakasalisik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namagitan para sa atin, ayon sa kalooban ng Diyos. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Sila mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Tayo po'y saglit pong manalangin. Panginoon, aming Ama, salamat po sa hapong po binigay mo sa amin. Lord, may kanya-kanya po kaming pinagkakabalahan. At may kanya-kanya kaming kapaguran, Lord, ngayon sa kasalukuyan. At marahil na ilan sa amin na may pinagdaraanan talaga sa panloob po namin. At Lord, kayo lamang ang nakakakita po ng lahat ng ito. And we thank you, Lord, for bringing us sa hapon po ito, Lord, sa aming good fellowship. May mga hadlang man, meron mang pagbabansya, Lord, ng kasamaan ng panahon. Ngunit salamat po sa pagdadala mo sa bawat isang kaluluwa ngayong hapon. And we thank you once again sa skit, Lord, na pinakita ng iyong mga anak. Lord, we pray na nagkaroon ito ng mensahe sa bawat isang nakakita nito at maging totoo ito sa buhay po namin na sa kabila ng aming mga kahirapan na napagdaraanan, kayo Panginoon ay patuloy na mas malaki, mas dakila, mas makapangyarihan kaysa sa anumang pinagdaraanan po namin. Lord, tulungan niyo po kami sa hapon na ito na maunawaan po namin yung mga salita at magkaroon ito ng practical na application sa buhay po namin bilang mga kabataan. Maraming salamat po. Kayo po ang pumagitna sa amin. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So dito po, napakahalaga ko ng salitang magpatuloy or continue. At naalala ko nga, isa sa mga message natin, isa sa mga Christmas service gathering ng youth. Ako naalala ko, ako yung nag-speak noon, yung salitang padayon, di ba ho? Yung salitang padayon, isang Pilipino ho na salita na napakaganda ng kahulugan para sa atin. Na salitang padayon ay magpatuloy. Kasi po yung mga pinagdaraanan natin kanina, halimbawa, doon na lang po magbabasa sa ating skit kanina,
Sa umpisa, yung driver po na pinakita ho doon kung saan ang driver po. Alam naman natin na ang mga driver, sila po yung isa sa pinakamasisipag na bahagi ng society. Kung wala ang driver, nakita natin po yung epekto nito. May mga transpose, strike, di ba ho, nahirapan yung mga estudyante, nahirapan yung mga workers, lahat ng klase ng tao mula mataas hanggang mababa, nahirapan pag wala yung driver. Pero alam natin na yung driver sa kabila ng malaking role niya sa lipunan, isa sila sa mga nakakatanggap ng mababa lang na sahod, sapat lang. Tapos pag umulan pa, tulad ng magandang panahon na maulan-ulan, mabagyo, alam natin na onti lang yung lumalabas, onti lang din yung sumasakay sa jeep. Tapos yung sumunod doon, ano yung sumunod doon? Estudyante ba? Yung vendor. Di ba yung vendor, sila Kuya James at si Jembry, pinakita nila yung hirap ng isang nagtitinda sa bus. Naranasan nila bang magtinda sa loob ng mga sasakyan? Doble yung hirap doon kasi gumagalaw, may mga risk pa ng safety, kasi kailangan nilang tumalon para palabas ng bus. Hindi naman yung talo ng buo. Talagang kahit umaandar na yung bus, kailangan nilang bumaba ng ligtas sa kanila. Kasi sumunod doon yung estudyante, typical na estudyante, di ba? Pinagdaraan ng hirap. May isang estudyante na napipressure sa mga ginagawa sa school. Plus yung alam niya, pangangailangan niya, wala siyang laptop, wala siyang pang-tuition, wala siyang pang-gastos. Sa kabilang estudyante naman, yung estudyante nabibigatan din sa kanyang kapwa estudyante kasi feeling niya siya na lang lahat. Tapos ang sumunod doon, anong sumunod na eksena ng estudyante? Yung crew. Diba? Kung may ilan sa inyo dito nakaranas ng pagiging isang fast food chain crew, I think that's the place where you can encounter a lot of people, iba't ibang klase. May masungit, may mabait, may mga feeling entitled. Akala nila nasa isang fancy restaurant sila, nag-fast food, naka-Jollibee ka nga lang, tapos nagtataray ka pa, di ba? So, minsan, ini-encounter nila yung hindi alam ng mga taong kumakain na itong si crew, marahil working student siya. Tapos, susungitan pa siya ng manager niya na talagang bobo daw, ganyan. Tapos, yung mga customer pa, pagsusungit sa'yo. So, imagine how much perseverance and endurance kailangan ng isang ganong tao na tanggapin lahat ng masasakit na salita, knowing na meron ka nang mabigat na pinagdaraanan sa buhay. Tapos ang sumunod doon, anong sumunod doon? Yung office worker. Kung meron man ditong worker na sa labas, sa mga nag-work sa corporate world, alam natin na kasabay ng kaba. Kapag lalo na pagbaguhan ka sa opisina, nandoon yung masungit na boss, talagang itetest yung skill mo, pwedeng i-question yung capability mo dahil ikaw magna cum laude ka pa naman, pero ba't ganyan yung output na binibigay mo? And then, yung typical na sitwasyon ng family, kung saan hindi kayang magbayad ng upa or not on time dahil ang daming gastusin. Diba ho? Tapos, hindi lang yung upa ang iniisip niya. Hindi lang yung bayang iniisip niya, miski yung kanyang asawa na lasinggero, asawa niya walang ginawa kundi maglasing at hindi makaramdam ng suporta from the partner, from the asawa. Plus yung mga anak pa na iniisip na may problema sa school, merong hindi nakakakain, may mga pangailangan. At yung nanay, typically for her, bilang isang nanay, gagawa niya ng paraan. So imagine how hard it is. Tapos ang sumunod doon, sino sumunod doon? Yung mga pulubi na. Ang mga pulubi, mukha man silang, di ba, parang we drive them away kasi may pulubi kayo. Pero imagine your position kung ikaw ay nasa pulubing kalagayan ng pulubi. Di ba minsan yung mga pulubi, we're easy to judge them na parang laki-laki ng katawan mo, hindi ka magtrabaho, o di ka addict yung pulubi na yan, o mabigyan. Di ba, ako po, honestly speaking, may mga times talaga parang ang hirap magbigay sa pulubi kasi parang mauuna yung judgment mo na baka ipang-addict niya lang yan, o di ka pagbili niya sa masamang bagay. Pero kung tayo nasa posisyon ng mga pulubi na walang-wala talaga silang magagawa, halimbawa sa situation kanina, magkapatid na wala talaga silang magagawa, magkapatid silang kapwa bata pa. So ang question doon, sa dami ng pinagdaraanan under the heat of the sun and the coldness of the weather because of the rain, ang pinaka-question kasi sa atin,
lahat din tayo ngayon may pinagdaraanan. Kayo mga estudyante may pinagdaraanan. At bawat isang estudyante din ngayon, may kanya-kanyang story ng pinagdaraanan. Iba yung pinagdaraanan ng isang estudyante sa school, sa PLM, sa UDM, sa RAHA, sa ABAD. Iba-iba. Tama? Hindi naman kayong summative test lang ang iniisip. May nag-iisip ng research, may nag-aalala sa exam, may nag-aalala sa tuition, may nag-aalala sa kaaway niya sa school. Iba-iba ng pinagdaraanan. Pero ang question is, sa gitna ng mga bagay na yon, nagpapatuloy ba tayo? Nagpapatuloy ba tayo? At kung nakakapagpatuloy tayo, paano ka nakakapagpatuloy? At bakit ka nakakapagpatuloy? Ay para sa ating pong mga Kristiyano, napakahalagang magpatuloy at hindi sumuko dahil alam natin may Diyos tayo nakasama. Amen? Hello, may kausap ba ako? Amen. May Diyos tayong kasama at yung Diyos na yun, kayang bigyan ng solusyon or at least ease the pain na meron mo tayo. Kaya sa hapon po na ito, mabilisan lamang. 3 bagay. Una, 3 piho ito. Una, persevere in all season. Sabi nyo nga, persevere. Persevere. Kumbaga magtiis, magtiyaga sa anumang panahon. Kaya nga ang tema natin, yung tibay, yung katibayan mo sa gitna ng ulan at ng init ng panahon. Magtatyaga tayo kasi yun yung kailangan mo natin, magtiyaga sa tulong ng Panginoon. Pangalawa, letter P, pray in the Spirit of God. Sa gitna ng pagtsatsaga, pwede mo tayong humingi ng tulong. At yung tulong na yun, nagagaling sa Panginoon. And we can approach Him. Alam mo yun, may mga pagkakataon, it's hard to approach God. It's hard to pray. Tama? May mga panahon talaga na mahirap manalangin. Pero ang challenge sa atin, alam ni Lord na nahihirapan ka even yung mag-pray. Pero sabi sa ating mapag-aaralan ngayon, we can express ourselves to the Lord dahil ang Espiritu Santo ng Diyos ang siyang tumutulong sa atin upang manalangin. And pangatlo, yung press on towards the goal. Magpatuloy ka lang, tumingin ka sa goal na meron ka. Sa purpose ng buhay na meron ka. Kaya unang bagay, sabi dito, persevere in all seasons. Sabi dyan, para sa akin ang mga pagtitiis natin, sabi sa chapter 8 verse 18. Ngayong pagtitiis daw natin sa kasalukuyan, ano daw ang sabi? Ay hindi, Tessa, pakibasa, ano daw? Ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipahahayag sa ating balang araw. Tila bang sinasabi sa atin dito ng Apostol Pablo na yung suffering natin ngayon, hindi ho yan masama o hindi ho yan isang bagay po na yung parang ang iisipin natin, Lord, hindi mo ako mahal, kaya ako may suffering. O di kaya, Lord, alam mo Lord, feel ko iniwan mo na ako, kaya may suffering ako. Or Lord, siguro parusa mo sa akin to, kaya may suffering ako. Regardless kung anong purpose pa ni Lord dyan, pwede siguro yung suffering mo, may tinuturo talaga sa'yo si Lord, tama? Nasa iyo yun, hindi naman ibang tao magsasabi sa'yo nun na ayan, kaya naghihirap kasi ikaw, hindi ka umaati ng Don Juan. Hindi naman ganun eh. Nasa iyo yun kung paano makipag-deal sa'yo si Lord. Bakit mo ba ako din inaalaw, Lord, na magkaroon ng pagtitiis sa kasalukuyan? Pero ano sinasabi ng verse na to? Ang kasiguraduhan dito, lahat ng ating pagtitiis sa kasalukuyan, hindi daw pwedeng maihambing. It's incomparable. Sa alin? Doon sa glory or sa kaluwalhatian na ating matatanggap, na ipapahayag sa atin ni Lord balang araw. So when you know this verse, pangahawakan mo, maiisip mo ngayon, Lord, yung pagtitiis ko pala ngayon, kahit gaano to kalaki, Lord, mas malaki pa din yung glory na matatanggap ko if I'm able to persevere. Naintindihan pa natin? Kung hindi ako susuko sa parte ng pagtitiis ko na to, Lord, meron kang glory, hindi matutumbasan yung ibibigay mo sa akin kaluwalhatian sa balang araw. Kaya nga sabi ni Pablo sa 2 Corinthians, si Pablo, alam natin siya na hindi lang siya lingkod ni Lord na naging masunurin. Yung kanyang pagsunod, tunay na halimbawa ng pagsunod. Kasi madali yung sumunod pag maganda ang panahon. Tingnan nyo ngayon. Ang onti ng tao natin ngayon sa Mayo, kasi panigurado, alam mo may sakit tayo ng onting ambon, hindi tayo nagpapakita eh.
onting hirap ayaw na nating puntahan. O di kaya onting problema lang sa ganito, mag-agad nating tinitingnan yun kung para sa kakayahan mo, pwede mo naman talagang sikapin. Pero si Pablo, sa kabila ng lahat ng mga pinagdaraanan niya, ito ang sabi niya, sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Ang sabi sa sarili niya, mas mabuti ako lingkod ni Kristo kaysa kanila. Para akong isang baliw na nagsasalita ngayon. Higit ang aking pagpapagal. Sabi niya, higit yung aking pagtitiis kaysa sa mga tao yan. Mas maraming beses ako nabilanggo. Okay, sabi ni Pablo, mas maraming beses ako nabilanggo, hinagupit ng napakaraming beses, at madalas na nabingit sa kamatayan. Hindi ko po sinasabing ikumpara yung mga sarili sa kanya. Dahil yung panahon ni Pablo, ganun talaga yung situation. It's hard to be a Christian during his times. At yung pagsunod para kay Kristo, at lalo na yung pagbabahagi ng salita ni Kristo ng Ebanghelyo, ay talagang buhay ang kapalit. Kaya hindi ko po sinasabing magpakamatay kayo, ganyan, pero let's look at how he was obedient at nag-persevere sa kabila ng lahat ng hirap na kanyang pinagdaanan. At ano pang sabi niya? 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. Kung paghihirap physically, naranasan niya yun. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano. Hindi lang Hudyo yung hagupit sa kanya, even the Romans. At minsang pinagbabato. Are you with me, guys? Minsang pinagbabato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan. At minsay buong araw at gabi kong akong palutang-lutang sa dagat. Nakita niyo yung pinagdaraanan ni Pablo? At sabi niya, sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan. Muntik-muntik ka na siyang masnatch, ma-hold up. Sa aking mga kababayan at sa mga hintil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, at sa mga huwad na kapatid. So, list down mo lahat ng pwedeng danger, mapalupa, sa himpapawid, sa dagat, sa mga tao sa paligid niya. Si Pablo ang number 1 na karanas nun. Ngayon, sabi dito, naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod. Okay? Kung pagod din at hirap, naranasan po niya. Malimit na pagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lamang maibalabal. Bukod sa lahat ng ito ay araw-araw kong pinapasan ang mga alalahanin para sa lahat ng mga iglesia. Si Pablo bilang isang pastor. Pastor si Pablo nagpapamd ng mga church. Nakita niya doon na isa sa mga kabigatan niya din ay yung pagpasan niya ng mga alalahanin para sa lahat ng mga iglesia. Kaya si Pablo, yung puso niya po para sa kanyang mga kapatiran. Ganun katindi. Bakit? Nagsulat ng mga liham sa mga iba't ibang churches para palakasin sila, para turuan sila. Kaya kung napansin ninyo, yung last eksena din natin, sino yung last scene? Yung pastor, di ba? Si pastor ang last na eksena. Hindi ko yun para i-highlight si pastor. Of course, kasama po doon, we want to appreciate our pastors, yung mga leaders ninyo, yung mga care group leaders ninyo, mga ate po yan sa church na nag-lead sa inyo. Kasi this is the Pastor's Appreciation Month, October. So we want to also acknowledge them na tulad din ni Pablo, lahat ng pasanin pinapasan nila. Na minsan akala ng tao, okay sila. Di ba ho? Pero dahil sa pagsunod nila kay Lord, nagpapatuloy sila at tinitiis yung mga personal nilang issue, dinidisregard yun, o kahit na hindi nila i-disregard, sinesettle nila, binubuno nila sa panalangin on their own na hindi nakikita ng mga tao. Kaya sabi dito, ng Santiago din, paalala mo sa atin, why do we need to persevere? Sabi ng James, alam po natin, pamilyar po tayo dito. Mga kapatid, magala kayo kapag kayo'y basta naman kayo, si Cesar naantok na kanina pa Butay maayos para hindi tayo antokin. Basa ko tayo na sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Mga kapatid, magala kayo kapag kayo'y naranasan ng Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Very clear na sinabi po dyan. Na mga kapatid, maging joyful tayo. Consider it pure joy.
kapag dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. At sabi dito, dapat nating malaman na nagiging matatag ang ating panampalataya sa pamamagitan ng alin? Sa pamamagitan ng alin? Ng pagsubok. Yung panampalataya, sa totoo lang, practically speaking, guys, tumatatag naman talaga yung panampalataya pag mahirap ang situation eh. Yung mga magaganda, yung masaya ka lang, magginhawa, maluwag, yung situation, parang wala kang problema, ang laki pa nga ng tendency makalimot kay Lord. Ang laki pa nga ng tendency mag-relax lang, to the point na hindi ka na nakikipag-communicate kay Lord, yung relasyon natin sa Kanya, nakakalimutan na natin. Kaya I believe, talagang sinasabi dito na yung panampalataya natin mas napapatatag pag mayroong pagsubok tayo. Bakit? Tulad ng mga kanina sa skit, sa last portion, yun yung panahon na ikaw humihingi ka talaga ng panalangin. Yun yung panahon na inaasahan mo ang Panginoon. Diyan yung panahon na nakikita mo yung kapangyarihan ng prayer pag may pagsubok ka. Tingnan mo ngayon, may pagsubok ka o may kabigatan ka, madalas ka nananalangin. Pero pag wala, madalas kang makalimot. Kaya kung may pagsubok tayo ngayon, tandaan mo natin, ito'y para sa ikatatatag ng ating pananampalataya. At sabi dito, yung ating pagiging matatag hanggang wakas. And to the end, hanggang sa pagtatapos, para walang pagkukulang. Sabi dito, gusto ng Panginoon hanggang wakas para tayo maging ganap. Kumbaga, no lacking. Not lacking anything. Wala tayong pagkukulang. Yun yung purpose ng ating pagpapatatag. At sabi dito, ang pangako ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. If we need to persevere, gusto natin ng mga solusyon, at hindi natin alam ang gagawin, ang Diyos, mayaman siya sa karunungan. Sabi dito, sino man ang kailangan ng karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumba. Kaya pakibasa ho natin. 1, 2, 3, go. Ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan na hindi mayayaman sa kalwalhatian at paayos sa ating banal. So tandaan mo natin yan, yung ating pagtitiis ngayon, hindi yan maihahambing sa kaluwalhati ang nag-aabang sa iyo. Kaya anong dapat gawin? Magtiis hanggang sa wakas. Up to the end. Hanggang mawala yan, hanggang mapagtagumpayan mo, pagtiisan mo at huwag mong tatakasan, kapatid. Kaya nga sabi mo dito, gusto natin na sa takdang panahon, tulad ng sinabi ng Master sa kanyang servant sa Matthew, gusto natin dumating ang panahon that we face the Lord Jesus Christ, face to face, gusto natin masabihan ng ganito, na well done, good and faithful servant. Na yung ating katapatan na ipakita natin sa maliliit na bagay, maging sa mga malalaking bagay. Na makita sa atin yung katapatan natin, mahirap man, madali man ang sitwasyon, anumang panahon, we will show our faithfulness to the Lord up to the end. Kaya nga po yung story ni Job, hindi ko po mapigil na hindi siya maalala, kasi alam mo natin si Job, istorya ko ng pagtitiis. At yung pagtitiis niya, hindi nawala ng saysay kasi hanggang ngayon nakikilala natin si Job na bilang isang anak ni Lord na naging tapat hanggang sa wakas sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan. Sa tingin ko si Job, kung sa kasalukuyan po na panahon, nagpakamatay na to sa lahat ng pinagdaanan niya. Siguro kung ako si Job, umalis na rin ako ng church kasi sa sobrang pressure na aking mararamdaman. Pero si Job, sa kabila ng lahat ng yun, nanatili siyang tapat kay Lord. Kaya kung babalikan ho natin para sa mga kabataang hindi alam, kahit paulit-ulit itong pinapag-aralan, tandaan natin si Job po, basahin mo natin verse 1. Nalagangalan Job. Siya ay isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masamang gawain. So pag nakita natin dyan, pwede natin matanong, Lord, bakit nagkasala? Ay bakit nagkaroon ng mga suffering si Job? Bakit may mga kabigatan siyang naranasan? Bakit namatayan siya ng mga mahal sa buhay? Bakit nawalan siya ng ari-arian? Lord, sa first verse pa lang, ang description sa kanya, mabuting tao siya. Sumasamba sa Diyos. Umiiwas pa sa masamang gawain. What can we say from this? Alam niyo po yung nangyayari sa atin, hindi nakabase sa ating kabaitan. Hindi po siya base sa ating ginagawa. Hindi rin po siya sa ating pagiging, it's not about us that dictates what God will do in your life.
Naiintindihan niyo ba yun? Parang wala akong kausap. Naiintindihan niyo po yun? Na ang ating pong mga pangyayari sa paligid, hindi dahil, maganda yung nangyari sa'yo kasi ikaw, ganito ka. Hindi. At sabi natin sa kapwa natin, ikaw, ayan, mahirap mo pinagdadaanan mo kasi ikaw, masama ka din. Hindi ho. Kaya diba sa pag-aaral natin ng goodness, ang goodness and faithfulness ni Lord, hindi nakabase sa goodness and faithfulness ng tao. And ngayon, pagdating ng verse 2, sabi dyan, meron siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Marami din siyang tagapaglingkod at siya ang pinakamayaman sa buong silangan, the richest man sa lugar nila. 7,000 ang kanyang tupa, 3,000 ang kamelyo, 1,000 ang baka at 500 ang asto. We're talking about thousands here, guys. Hindi ho 10. Hindi 100, kundi libo-libong mga hayop ang meron siya. Ganyan po kadami. So we can imagine how rich Job was. Kaya sabi dito, sa pagdating ng verse 4, nakaugalian na ng kanyang mga anak na lalaki na hali-haliling magdaos ng handaan sa kanilang bahay at inaanyahan nila ang mga kapatid nilang babae. Si Job naman, ang ginagawa niya, tuwing matatapos ang ganoong handaan, anong sabi mo? Ipinapatawag ni Job ang kanyang mga anak para sa isang ritual. Anong ginagawa? Maagang bumabangon si Job kinabukasan upang mag-alay sa Diyos ng handog na sinusunog para sa kanyang mga anak dahil ang isip-isip ni Job, baka mayroong kalapastanganan na nagawa ang mga anak ko sa Diyos at sila'y magkasala. So si Job bilang isang tatay ng mga to, iniisip nila, how can my children maintain their purity before the eyes of the Lord? So napakaganda ng record, di ba? Yung gawin ng isang magulang, napakagandang halimbawa. Tapos sabi mo dito, dumating ang araw na ang anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. Sabi dito, tinanong ni Yahweh si Satanas, ano bang pinagkakabalahan mo ngayon? Sabi mo ni Satanas, nakausap ni Yahweh. You can see here na they can actually talk, di ba? Sabi dito, nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig. Kaya hanggang ngayon si Satan nandiyan din sa gilid niyo eh. Alam niyo po sa church, the presence of the Lord is there. Pero si Satan hindi nawawala yan. Nandiyan din siya. Pabalik-balik, tinitingnan ka kung nagsiselfone ka lang, hindi ka nakikinig, inaantok ka ba, o wala kang interes. Pwedeng si Satan gamitin yan na instrumento para ma-overcome ka niya at matalo ka niya. So sabi mo dyan, nagpapabalik-balik po siya. Tapos sabi ngayon, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. Nakita natin yung pag-praise ni Lord kay Satan. The Lord Himself acknowledged Job bilang isang taong walang katulad sa daigdig. Totoo naman kasi, based on the description sa unang verses, mabuti siyang tao, katulad sumasamba sa kay Lord, umiiwas din sa masamang gawain, dugtong pa ni Lord. Pagdating ng verse 9, sumagot si Satanas ngayon. Sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang nakukuha mula sa inyo? Diyan ho pumapasok ang testing ng Christian. Tatanungin tayo ni Satan, Lord, itong si anak mong si ganito, magpapatuloy pa ba yan sa paglilingkod sa iyo kung yan ay tatanggalan mo na ng benepisyo? O itong si ganito, magpapatuloy pa ba yan kung yan ay mawawalan ng ganito? Kikilalanin ka pa kaya ng Diyos? Kasi po ang pinaka-question talaga dito, magpapatuloy ka ba kay Lord? Magpapatuloy ka bang sumamba kay Lord? Kikilalanin mo pa rin ba siyang Diyos? At yung ginagawa mong kabutihan dati, at yung gawin ng pamumuhay mo, maipagpapatuloy mo pa ba the moment that Satan will tempt you and do lahat ng kasamaang pwede niyang gawin sa'yo to test your faithfulness. Kaya sabi mo dito, inaalagaan ninyo siya, ang kanyang pamilya at ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala ninyo ang lahat ng kanyang gawin at halos punuin ninyo ang kanyang kayamanan, ang buong lupain. Sabi ni Satan ngayon, subukan ninyong alisin lahat-lahat sa buhay niya at harap-harapan niya kayong susumpain. Yun ngayon yung parang challenge, dealing niya kay Lord.
Sige, try natin tanggalan yan lahat sa buhay niya. Talagang susumpain ka niyan. Kaya sabi ngayon ni Yahweh kay Satanas, kung gayon, sige, gawin mo lahat na gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lamang siyang sasaktan. At umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. So yun na nga, nagkaroon na ho ng pakikipag-usap si Lord kay Satanas. At si Satanas, alam natin yung nangyari sa kanya, nang ginawa niya kay Job. Inalisan ng lahat ng anak, lahat ng ari-arian, as in si Job na kilalang pinakamayaman, at na kilalang parang napakagandang modelo ng pamilya sa lugar nila, naging total opposite ng kanyang pagkakakilanlan. Kaya ngayon ang nangyari, dumating sa time na sunod-sunod yung nabalitaan ni Job. Lahat ng masamang balita ng servants niya, sunod-sunod. Parang kanina, di ba? Nagsilapitan lahat ng mga bad news. Dumating sa kanya. Ngayon tumayo si Job. Anong ginawa niya? Pinunit yung kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Ang sabi niya, anong sabi niya? Hubad ako, lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Meron ba dito naka-jacket paglabas? Wala. Lahat tayo naka-hubad. Wala tayong dinalang kung ano man na bagay. Walang naka-cellphone paglabas. Walang nakasingsing. Walang nakasapatos. Walang naka-bracelet. Walang lahat. We are all naked when we come out. Kaya sabi dito, hubad ako lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din ako babalik sa lupa. And this is where we got the song, the Lord is the one who gives and is also the one who takes away. Si Lord ang nagbibigay, si Yahweh din ang babawi. And Lord, blessed be the name of the Lord. Purihin si Yahweh. So anong ibig sabihin nito? Yung pagtitiis niya, hindi niya tinignan yung kawalan na kanyang nararanasan. Hindi niya tinignan yung sakit. Alam niyang masakit ito. Oo, si Job. Alam niyang masakit ito, nakaka-down, pero kung tama yung pundasyon niya, tama yung kaunawaan niya, na everything here on earth belongs to the Lord. Ako yung hubad, wala akong dinala dito, wala akong anak na binigay nung ako ay pinanganak, kaya patuloy pa rin ako magpupuri kay Lord. Kaya sabi mo dito ang verse 22, sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos, kaya, anong sabi dyan? Hindi siya nagkasala laban kay Lord. Di ba ho, for us, it's easy for us to sin against the Lord kapag nasa pagsubok tayo. Bakit madaling magkasala? Kasi ho, it's easy to compromise. Pag mahirap ang sitwasyon, madaling mag-compromise. Ay sige, ganito na lang gagawin ko. Halimbawa, di ba, yung parang nadadala tayo ng emosyon. For example na lang sa mga nangyari kanina, yung kanina na lang mga skit natin. Halimbawa, si Crew, si Kismet, kung siya ay tunay na crew, di ba? Siya ay nagpadala din sa galit niya. Ano ginawa niya? Tinapunan niya ng si Dave, baka inuntog niya dun sa kiosk, di ba? Anong bobo? Bobo pala ha? Ginanon, di ba? O di kaya, yung nagsusungit, pwede niyang patulan. Practically speaking, ganun yun eh. Pwede siyang magpapatul na, bakit makain-kain pa kayo sa Jollibee? Doon kayo dapat sa Shangri-La, di ba? Dapat, ganun yung sasagutin eh. Pero, bakit tayo nakakapagtiis, guys? Bakit ang isang Kristiyano, kaya na ngayong mag-control? Sa kabila ng kaya naman niyang ipahayag yung kanyang galit din, yung kanyang, alam mo yun, yung paninisi sa iba, maybe because we know that the Spirit of God is in us, and ina-acknowledge no na itong sitwasyon na to, mahihirapan man ako, pero I know that God is in control. Katulad nun ni Job, kaya naman munang isumpa din si Lord eh. Kaya na pong sisihin yung mga tao sa paligid niya. At talagang i-question siya sa mga nangyayari. Pero ang sabi ng verse 22, hindi siya nagkasala laban sa kanya. Kaya dumating sa punto din, nagkaroon siya ng mga sugat sa katawan mula ulo hanggang talampakan. Nagnanaknak ang kanyang mga sugat. Ang kanyang asawa sabi, sumpain mo na yung Diyos mo. Diba? Huwag ka na magpatuloy dyan. Nahihirapan ka lang, ba't ka pa nagpapatuloy? Sabi niya dito, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo yung Diyos at mamatay ka na lang. Hindi mo nun, mag-suicide ka na lang. Diba? Parang, wala ka ng pag-asa, magpakamatay ka na lang.
Katotal, ganun eh, susumpain mo yung Lord mo, papatayin ka din doon, magpakamatay ka na. At ang sagot ni Job, hindi mo na iintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? May kausap pa ba ako? Pagpapala lang ba ipapasalamat mo, kapatid? Ngayon nahihirapan ka sa school, let's say. Nahihirapan ka sa church. Anong uso ngayon sa church? Yung mga yung trending ngayon ng guilt tripping, di ba? Nakita niyo yun? Nakita niyo yun, di ba? Huwag niyo naman i-share dahil, alam mo yun, parang to condemn the church. Sabi nga nung sa mga nabasa ko, let's stop sharing it. Kung tingin natin nagkamali din yung tao, yung church na yun, let's just stop. Kung alam natin hindi tayo ganun, then stop it. Okay? Kung sila din ay nag-condemn, then let's not condemn them again by condemning them too. Alam niyo yun, nagkasala din tayo sa pag-condemn sa kanila. Hayaan na natin, alam na ng mga tao yun panigurado, nag-trending ba naman ng ilang araw hanggang ngayon. Panigurado sa mga preaching bukas sa mga churches, masasabi yan. Pero anong punto natin dito? Tandaan mo natin, yung pagdurusa natin, isang bagay din na dapat ipagpasalamat kay Lord. Kasi sabi dito, sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. He did not say anything against the Lord. Kaya sabi ko dito, if we persevere in our suffering, tulad ng ginawa ni Job, God will bless us more, doubly, abundantly, and overflowing. Ano ibig sabihin? Dito pumapasok na yung pagpe-persevere natin, hindi siya mawawalan ng saysay. According to Job, to what happened to him, at the end of the story of Job, sabi sa chapter 42 verse 10, ang kabuhayan ni Job, di ba nagpatuloy, ang dami niyan mga series na pakipag-usap ng mga kaibigan, you can do your reading kung gusto niyo pagbalikan ulit. Sabi ng verse 10, ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ni Yahweh sa dati. At anong ginawa? At dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Dinoble niya. Kung ano yung bilang nung unang mga verses na binasa natin sa ari-arian na meron siya, dinoble pa yon ng Panginoon. And I can imagine, guys, kung si Job hindi nag-persevere doon, he couldn't receive this blessing from the Lord. Kaya yung pagtitiis natin ngayon, may kalakipian na biyaya when we persevere until the end. Kaya sabi dyan, ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ni Yahweh. Binigyan niya ito ng 14,000 tupa. Take note of the numbers noong una. 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, at 2,000 baka, at 1,000 inahing asno. Ano pang sabi dito? Nagkaroon pa si Job ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. So in short, God also doubled yung kanyang mga anak kasi may anak na siya nung nauna eh. Ngayon meron pa ulit nagkaroon ng panibagong set of children itong si Job. At ang maganda pa dyan sabi dito, ang mga pangalan ng mga babae, they were all named. Napangalanan din even yung mga verse, sabi ko nga kasi ang babae, napakahalaga pag pinangalanan niyan sa Biblia. Si Jemima, Kezia at Keren Hapuk. Ang mga anak na babae ni Job ang pinakamaganda sa buong lupain. Guys, we're talking about Miss Universe candidates na anak ni Job. Yung pinakamaganda. At yung kagandahan din nila, hindi kagandahan po ng physical lang. But they are all beauty and brains, beauty and character. At yun yung pagkakakilala ng 3 pangalan na yan. At sabi dyan, pinamanahan din niya ang mga ito tulad ng mga anak na lalaki. Nagbigay pa ngayon ng inheritance. So, ibig sabihin mo niyan, mga kabataan, yung pagtitiis mo sa school ngayon, huwag ka mag-alala, kung nagtiis ka niyan, panigurado baka sa susunod, magkaroon ka pa ng award sa school. Hindi naman assurance. But yung pagtitiis mo, it will bear something that is fruitful, blessing galing kay Lord na hindi mo inaasahan dahil ikaw ay nagtiyaga sa Panginoon. Kaya sabi dito, si Job ay nabuhay pa ng 140 taon.
Inabutan pa siya ng kanyang mga apo sa ika-4 na salinlahi. Take note of this. 4th generation na abutan pa niya. Matandang-matanda na siya nang mamatay. Ano ibig sabihin nun? Yung maiksing panahon ng pagsasuffer ni Job, at na-extend pa yung buhay niya ng napakahabang panahon, ibig sabihin mas mahaba yung kanyang enjoyment kaysa ngayon sa kanyang pagsasuffer. Naintindihan mo natin? Ibig sabihin, pwede natin maisip yung hirap ko ngayon, yung suffering ko ngayon na pinagdaraan, yung kabigatan, sabi nga sa Biblia, panandalian lang yan. Sabi, your life and momentary troubles ay panandalian lamang yan. Lilipas din at makakatanggap din tayo ng kaginhawaan. Nandiyan pa kayo? Pangalawa ko, pray in the Spirit of God. Kaya sabi ko dito, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Take note of this, guys. Hindi tayo marunong manalangin talaga. Kaya pag inutusan ka mag-pray, hindi naman wala naman talaga merong magaling mag-pray. Pero ang totoong panalangin kasi it's done in the Spirit. Kaya sabi mo dito, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. Kung ikaw ay nabibigatan, nahihirapan, hindi mo kayang i-express. Diba may magano'n tayong pagkakataon na parang we just want to cry to the Lord. Na hindi ma-express yung kabigatan, yung hirap na nararanasan mo ng words. Parang, Lord, words are not enough to express yung aking kabigatan ngayon. And that's fine. Kasi ang Espiritu Santo ng Diyos, kahit walang buksan na salita yan, even you don't utter any word na maririnig o hindi maintindihan, that's okay kasi ang Espiritu Santo ng Diyos ang dumaraing para sa atin nang hindi natin kayang sambitin. So, ano ibig sabihin? You have hope in the Lord. You can still pray to the Lord. Pwede ka pa rin lumapit. Kaya nga sabi ko kanina, yung character sa dulo, kahit yung mga masasamang ugali, sila Sandra, sila Dave na mga kontrabida dun sa skit, and even yung lasenggong tatay, silang lahat din, they are all accepted by the Lord. Si Rex, hindi siya si Lord, ha? Pero how much more si Lord? Si Pastor, kayang pakinggan yung ganung reklamo, si Lord lalo. Si Pastor nga, minsan magkakamali pa yun ng pakikinig sa iyo, eh. Diba? Si Pastor nga, pwede ka pang masaktan, pwede ka pang ma-judge. Pero si Lord, He is so loving that He can embrace lahat ng uri ng kasalanan na meron ka. He can accept you kahit ano pang background na meron ka ngayon. Kaya sabi mo dito ngayon, at ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. Guys, if you have something in the Lord, meron kang kabigatan, meron kang pagsubok ngayon, si Lord lang yung nakakaalam ng puso ng tao. Amen po ba? Are you guys with me? Na si Lord lamang ang nakakaalam, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu. Sa opisina mo, hindi ka maintindihan, pinabato ka ng papel ng boss mo at yung chismosa mong ka-office mate nandoon din. Hindi mo pa mapaliwanag, it's the Lord. He searches our hearts. Nakakasaliksik siya ng puso ng tao. At siya lamang, sabi mo dito, ang Espiritu lamang ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. I believe po, ang prayer po na pinakamaganda, yung prayer po na led by the Spirit. May mga tao po magaling mag-pray, pero sobrang flowery lang ng words, pero wala hong Espiritu. Kaya ano po punto natin mga kabataan? Minsan sasabihin natin, ang hirap mag-pray, hindi ko alam paano mag-pray, hindi ko alam paano mag-pray, kaya hindi ako makapag-pray kasi hindi ko alam ipag-pray ko, hindi ko rin lang sasabihin kay Lord. Sa totoo lang, pag lumapit kayo, wala namang ipo-format. Ano bang uunahin ko, Lord? Kailangan ba? Hindi eh. There's a guide of how to approach the Lord. Pero yung pagsasabi mo sa Kanya, bago ka palang magsambit, sabi nga, alam na ni Lord ang laman ng puso mo at yung hinihiling mo sa Kanya. Kaya pakibasa natin, 1, 2, 3, go. Malapit na tayo. 1, 2, 3, go. Don't let Satan rob you.
If you remain in Christ, your inheritance, your promise is secure. Walk with God and remain in Christ. Just like Job, do not let Satan rob you, your hope. But you remain hopeful. Sa panahon na mabibigatan ka, sa panahon na ikaw ay dumaranas ng pagsubok, huwag mong hayaang magtagumpay si Satan by robbing your hope. Ang isang Kristiyano, mabibigatan ka, mahihirapan, pero never dapat mawala yung pag-asa. Because our hope is in the Lord. Kaya ho, last na resort, alam niyo po, never should be ang isang Kristiyano magsasabing magpapakamatay na lang ako. Maybe it's the time that you need to consult someone. If you have that thought, na lagi nyo na naiisip na wakasan ang buhay, maybe you need some professional help. O di kaya makipag-usap muna sa isang pastor na pinagkakatiwalaan ninyo o isa pang mas mature na ating kuya sa Panginoon. And you, kumuha ka ng pag-asa. Paano ba yun? Kasi sa tingin ko po, when you have that thought na tulad yan, at tatanggalan ka ng pag-asa at sisipin mo, gusto ko na magpakamatay. Ang gagawin natin ngayon, i-open natin ng tama o totoo yung ating mga pinagdaraanan sa isang taong pinagkakatiwalaan mo. And allow that person to help you. Na pwede bang you help me with this? I am suffering from this. Ako din ay nag-iisip na ng mga ganito. So that unti-unti mong makita yung daan papunta sa pag-asa. Naintindihan niyo ba yun? You also have that decision na, sige, hindi ko na talaga kaya to. By myself, wala talaga akong pag-asa. Maybe you need some help from people na pinagkakatiwalaan mo, and maybe a professional who can help you deal with your mental problems or even your emotional problems. Para doon mo makita na, Lord, may ginagamit ka palang tao para muli kong makita yung pag-asa na nawawala na sa akin. And lastly, you press on towards the goal. Kasi ang goal natin, as verse 20 it says, we know that in all things, lahat ng bagay ay inaalaw, nagkakalakip-lakip para sa mga taong nagmamahal sa Kanya. I believe guys, you guys are children of God, na mahal si Lord at minamahal din niya. Sabi dito tayong lahat ay tinawag niya according to His purpose. At gusto po ng Panginoon, I believe that God, ang purpose ng ating buhay ay para magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Magbigay ng papuri sa Kanya. At naniniwala po ako na sa bawat pagtatagumpay, sa bawat pagsubok ng buhay na ating pinagtatagumpayan, at ating inaapakan, tinatayuan, at pinaglalabanan, God is being glorified. Kasi doon makikita na that in our weakness, weak ka nga ngayon, di ba? Weak ka, wala kang magagawa, nahihirapan ka, it seems hopeless. Pero the moment na napagtagumpayan mo yan, sasabihin ng tao ngayon sa'yo, paano mo napagtagumpayan yan? Marilu, paano mo natiis si Linda? Paano mo natiis si Berto na lasinggero? Paano ka nakagraduate kaya na sa school? Paano ka na-promote sa opisina, no din sa kabila ng pressure from the office? Paano kayo nakauwi ng probinsya, Kyle, sa kabila ng hirap ninyo sa Manila? Bakit? Nakapagpatuloy sa tulong ng Diyos. Ang mahalaga, hindi ka tumitigil sa iyong journey. Hindi ka tumitigil na wala kang gana. Kaya ngayon, kung may pinaglalabanan kayo, nabibigatan tayo, yung parang, nabibigatan talaga ako, parang hindi ko alam gagawin. Something's happening in you and God wants you to be victorious. May struggle ka with the people around you. Ang hirap naman katrabaho nitong tao na to. Ang hirap naman nito kausap. Ang hirap naman mag-serve. Magpasalamat tayo kasi God is working in us. Hindi tayo steady lang. And tinitest tayo, Lord, na tayo magpatuloy lamang. Kaya sabi mo dito, tandaan natin that in the midst of anything na pagdadaanan, what then shall we say in response to these things? Kung ang Diyos ay para sa atin at panig natin, sino po ang pwedeng lumaban sa atin? Who can be against us? Walang boss, walang teacher, walang classmate,
walang malupit na tao ang kayang maging against you if God is for you, mga kapatid. Kaya for our conclusion, ang tanong lang sa atin ngayong hapon, ang panahon ho natin, umiinit, umuulan, nabibigatan ka, minsan nagiginhawaan ka. Pero ang tanong natin sa panahon na ikaw ay nabibigatan at nasa gitna ka ng bagyo at unos ng buhay mo, how can you still be hopeful in the midst of those suffering? At ang mensahe natin ngayong hapon, let's cling to God and continue to walk in Him. Magpatuloy lamang sa paglakad kay Lord. And apply His words. Mga kabataan, bakit po tayo may mga ganitong gawain? Para ikaw mismo, yung iyong pag-asa hindi nagmumula sa sinasabi ng tao o hindi nagmumula sa jowa mo, hindi nagmumula sa best friend mo, hindi nagmumula sa magulang, kundi sa salita ng Diyos mismo na tututunan na natin magkaroon ng kalakasan. Let's have some faith in God that He will help us through whatever He asks of us because His hope does not disappoint. At alam po natin na tayo magiging matibay sa ulan at init because our God is with us. Tayo po saglit po manalangin. Panginoon, maraming salamat po for this afternoon. Lord, kami po lahat ay dumaranas ng iba't ibang klase ng pagsubok sa buhay. At marahil, Panginoon, sa kasalukuyan na ito, may mga questions po kami na iniisip, marahil tinatanong talaga namin sa inyo. Or may ilan sa amin dito, Lord, na nawawalan talaga ng pag-asa. But Lord, remind us, Panginoon. Lord, uunti man kami ngayon sa bilang, but alam namin, Lord, na plano mo na mapakinggan ng bawat isang natin ito, Lord, ang mensahe nito ngayong hapon. Na kami po ay magpatuloy na sa anumang panahon, anumang sitwasyon, nais mo na kami tumingin sa inyo. Dahil kayo ang Diyos na bagamat di namin nakikita, ay Diyos na patuloy na kumikilos at gumagalaw sa aming buhay. Panginoon, tulungan niyo kami na ma-practice yung aming faith. Na yung faith namin hindi nakadepende sa kaayusan ng paligid namin or sa kaginhawaan na aming nararanasan. Kundi Lord, we know that you are still working. Kahit hindi namin makita ang bunga nito sa aming mga mata, Lord. Alam po namin, Lord, na darating ang panahon, mas higit ang kalawalhatian na ipapahayag mo sa amin kaysa sa anumang paghihirap o pagtitiis na mayroon ng bawat isa. Lord, help us, Lord, in our perseverance at pagiging patient sa lahat ng aming pinagdaraanan sa kasalukuyan. Lord, thank you once again for your message. Nawa kayo ang naitaas dahil kayo ang Diyos na pinagbumulan ng lahat ng kalakasan, ng pag-asa, at ng karunungan ng bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ngayon po is 4:20 at siguro po ngayon sa oras na ito, tayo po ay hindi muna tayo mag-i-small group. Gawa po ng marami pong leaders ang wala din. At marami ding members ang wala. Okay, so gusto ko na lamang po mag-remind na schedule po bukas ng ating home services. Pwede niyo po ba kaming tulungan, mga kabataan, kung may mga kilala kayong kapwa ninyo youth na wala dito, love man o dream, na i-encourage po sila sa pagdalo bukas ng gawain. Hindi lang sana 99 yung lagi nagpapaalala, kundi kayo din pong kapwa, mga kabataan ng inyong kabataang kasama na umattend sa ating gawain bukas, sa ating pong Sunday service tomorrow po. Okay? So yun lamang po sa hapon po na ito. It's a very short program ngayong hapon. But we want you to go home kasi po nagbabadya ang ulan. Ayoko po maabutan kayo ng ulan muli at masak dito sa church. So siguro po ngayon, let's just greet one another. Batiin po bawat sa bago kayo umuwi. Awitin na lang natin yung ating mga inawit kayo ng praise song at batiin na lang po ang bawat isa ng ating music team. Pwede magbatiin, ibig silang batiin nung kumilos kayo sa kanila. Habang tayo po bago tayo po. Greet one another, mga kabataan.